Sa generation natin ngayon, maraming gumagamit ng electronic gadget tulad ng computer, cellphone at iba pa. Lingid sa kaalaman, maraming hindi alam kung anong mga components ang ginagamit para mag-function ng isang electronic gadget. And for today's video, gumawa ako ng simple animation ng metal oxide semiconductor field effect transistor or MOSFET kung paano ito gumana sa isang electronic circuit. Bago ang lahat, ating alamin ang basic current flow of electrons sa isang sirkito. Sa sirkito na to, ang kuryente ay dumadaloy mula sa positive terminal ng battery papuntang negative terminal ng battery. And the same time, ang electric field ay dumadaloy mula sa positive to negative terminal ng battery. Ang daloy naman ng electrons ay opposite ito sa electric field and current. Ang ibig sabihin nun ay ang electron ay dumadaloy mula sa negative to positive terminal ng battery. Ang MOSFET naman ay binubuo ng tatlong terminal which is gate, drain, and source. May mga klaseng MOSFET at malalaman natin ang data nito corresponding for its part number. Malalaman natin ito sa website at makapag-download tayo ng datasheet for its MOSFET. Kung kukuha tayo ng ilaw at susupplyan natin ng isang battery at dagdagan ng switch, makokontrol natin ito manually by pressing on and off. Paggamitan natin ito ng MOSFET sa terminal nito which is drain and source. Ang bulb ay hindi umiilaw kapag walang supply ang gate terminal ng ating MOSFET. Kaya ginagamitan ito ng PWM signal or pulse width modulation. Bakit hindi tayo gumagamit ng BJT transistor instead of MOSFET? Well, ganito kasi yun. Sa BJT transistor ay nagkukonsume ng maraming kuryente kaysa MOSFET. In another hand, ang MOSFET ay kailangan lang ng voltahe at very nominal na kuryente. At efficient ito sa designing ng mga sirkito. At dagdag pa nito ang bahagyang mababa ang specification ng BJT transistor kaysa MOSFET. Mayroong mga malalaking version ng MOSFET na makapag-handle ng malalaking supply ng kuryente. Minsan matatagpuan natin ito sa audio amplifiers at sa mga inverters. Sa smaller version naman, ang tinatawag natin itong surface mounted version. Matatagpuan natin ito sa mga television set, computers, etc. Finally, gagawa tayo ng isang sirkito ng ilaw. Gamitan natin ng MOSFET. Meron tayong battery at ikonekta natin sa isang ilaw. Papuntang drain terminal ng MOSFET at sa negative terminal ng battery naman ay ikokonek natin sa source ng MOSFET at maglagay tayo ng wire sa gate terminal. Ito yung actual connection ng ating gagawin. Sundan nyo lang guys ang wiring diagram na aking gagawin. So, sa negative connection ng battery, i-connect natin sa end part ng connection sa ating ilaw. At sa gate terminal naman ng ating MOSFET, lagyan lang natin ng wire at ito ay magsisilbing magiging switch. Try natin. Connect natin sa ilaw. Yan. Nag-on ang ating ilaw. So, dahil dito guys, explanation na to, kahit tanggalin natin yung wire sa ating gate source, mag-steady pa rin yan yung ilaw. Yan, dahil sa MOSFET guys, meron siyang charge stop. So, kung hindi pa natin iso-short yung gate at saka source, hindi talaga mamamatay yung ilaw guys. Always on yan ang ating MOSFET. Pero pag i-connect natin yan sa gate, mamamatay yung ilaw. So, ayan. As you can see sa ating video guys, namamatay, mag-on naman siya. Pag i-connect natin siya sa negative terminal, mamamatay naman siya pag i-connect natin sa gate. So, close open lang yan guys ang tinatawag dyan or ang function ng gate. So, katulad dito sa wiring natin, ayan, nakikita natin sa ating animation. So, patuloy pa rin siyang umiilaw pag mayroong source. Mayroong connection ng ating gate papuntang negative terminal. Pero pag i-connect natin doon sa source, mamamatay siya. So, ayan guys. So, dito sa video na to, dagdagan natin ng potentiometer. So, same process pa rin guys. Dagdag lang tayo ng resistor at saka potentiometer. So, ito yung actual na connection na gagawin natin guys para ma-adjust natin ang ating ilaw na pwede nating pahinaan, pwede rin natin palakasan. So sa negative connection ng ating potentiometer, lagay din natin sa negative at sa gate ang isang wire at sa yung source naman doon sa isang wire. At yun ang mag-a-adjust ng ating ilaw na pwede natin palakasin, pwede din natin pahinaan. Yan ang ginagamit na MOSFET guys. So, yan ang basic function ng ating MOSFET kung paano ito gagamitin sa isang electronic
circuit na katulad nito. So yun guys, so habang nagpapatuloy tayo sa ating video guys, maraming salamat hanggang sa dulo pinapanood nyo ang aking tutorial. At sa muli guys, gagawa pa tayo ng ibang mga video or ibang mga tutorial na related sa electrical, electronics, and mechanical. So maraming salamat guys, at sana hindi kayo magsawang panoorin aking video, at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, at i-like nyo rin ang aking video. Kung meron kayong request na mga i-upload nating video guys or sa mga tutorial, mag-comment lang kayo sa comment section. Thank you so much and God bless.